Samantala, sa Windmill Village, makalipas ang 10 taon, ang batang si Monkey D. Luffy, ay may ambisyong maging pinakamagaling na pirata. Lagi niyang inaabangan ang kanyang iniidolong si Captain Shanks sa paglaot, at para mapabilang sa grupo nito. Pero, makailang beses lang din siyang tinanggihan nito, dahil napakabata pa niya at hindi pa siya handa. Sa talagang kagustuhan ni Luffy, sinaksak niya ang kanyang sariling mukha, para lamang mapatunayan kila Kapitan, ang kanyang katapangan at pagiging handa. Pero, hindi pa din niya nakumbinsi si Kapitan at tinahi lamang ang sugat nito. Sa pagpadismaya ni Luffy, nakita niya ang kakaibang treasure box ni Kapitan. Nang kanyang buksan, isang kakaibang violet na prutas ang nandoon, at mukhang masarap. Sinimulan niyang kagatin ito, at sa kanyang katakawan, naubos niya ang kakaibang prutas. Samantala, sa minibar ng kanyang ina, habang nagre-relax ang grupo ni Kapitan Shanks, ay may dumating na mga mayayabang na pirata. Naghanap sila ng maiinom, kaso, halos naubos na ito ng grupo. Sinofere na lamang siya ni Kapitan ng bawas na inuming bote ng alak. Kaso, inusulto lamang siya nito at umalis. Nagkatawanan ang lahat, nakita ni Luffy ang pangyayari, at siya ay nagalit. Sa pagkakapigil ni Kapitan sa kanyang mga kamay, ay bigla itong naging elastic. Ang nilantakan pala niyang kakaibang prutas, ay isang uri ng devil fruit, ang gum-gum fruit. Prutas na nagdulot sa kanyang katawan na maging rubber. Sa pamamaalam nila Captain Shanks, para sa muling paglalakbay, at ipagpatuloy ang paghahanap sa One Piece, ay labis na kinalungkot ni Luffy. Tanging si Makino, ang kanyang ina, ang muli na lamang niyang makakasama. Muling nagbalik ang mga mayayabang na pirata. Kung tapang itong hinarap ng batang Luffy. Walang iya talaga itong mayabang na pirata, pati ba naman sa bata ay pumapatol. Hanggang, muling nagpakita si Kapitan Shanks para ipagtanggol ang batang kaibigan. Nagsimula ang bakbakan. Napatumba nila ang mga tauhan nito, habang tumuslit naman ang mayabang na leader bitbit ang batang Luffy. Sa gitna ng karagatan, pinaikutan ng tila dambuhalang halimaw, ang kanilang bangka. Bigla itong pinatao, at tumalsik sa dagat ang dalawa. Palibas ay hindi marunong si Luffy lumangoy, nagtampisaw ito sa dagat. Habang nilapan naman ng halimaw ang mayabang na pirata. Sa paghihikahos ni Luffy sa paglangoy, ay bigla naman siyang inabot at hinila pataas ng sumaklolong si Kapitan Shanks. Sa tagpong iyon, malapitang nakaharap nila ang dambuhalang eel monster fish. Pinangsangga ni Kapitan ang kanyang kaliwang braso sa pag-atake ng halimaw. At sa kanyang nanlilisik na mata, pinaalis niya ang pangit na halimaw. Nailigtas niya ang batang kaibigan, kahit na ang naging kapalit nito ay ang pagkawala ng kanyang kaliwang braso. Sa huling pamamaalam ng grupo ni Kapitan Shanks, nagpasalamat sila sa mabuting pagtanggap sa kanila ng mga mamamayan ng Windmill Village. Sa huling pag-uusap nila ni Luffy, nanindigan pa din ang batang kaibigan na maging pinakamahusay na pirata, balang araw. Naramdaman ni Kapitan ang ambisyon ng kaibigan. Inihabili niya pansamantala ang kanyang straw hat at isinuot kay Luffy. Ibalik na lamang niya ito sa kanilang muling pagkikita, kapag siya ay ganap ng isang pirata. Naluha na lamang ang batang Luffy. Ngayon, ang bata noon, ay ganap ng isang binata. Si Monkey D. Luffy, ay handa na sa adventure sa paghahanap ng One Piece. At para maging King of the Pirates!